Okay guys, we're removing the wolf tooth. Naka-wambay kasi to eh. What we're going to do is, we will make this 2x again. And then I will use the 4i power meter na galing kay Sir Roy. So we do this project. Okay guys, this is the bag na binigay niya sa akin nung nag-ride kami. Nag-ride kami nila Ian Howe. So, andito yung power meter. First, check muna natin yung iba pang mga binigay niya. So, we have the 4i cup. Siyempre, mga water bottle ng 4i. We have 2. Ayan, we have the socks. And sticker also. At siyempre, the best part is the 4i power meter from Sir Roy Castillo. Here's the power meter. So, left side power meter lang siya from 4i. Shoutout again, Sir Roy Castillo. $165 crank arm para mag-pair dun sa aking crankset. So, 165 po yun. This is 165. Palagay ko okay na yung level nito. So gagamitin natin to bukas. Try natin outdoors kung okay yung mga pinagagawa natin. Pero syempre, higit sa lahat itetest natin yung 4i power meter. Yan, kakalibrate natin, kukonect natin dun sa ating head unit. And syempre, try natin. Gawa natin siya ng review. Yung 4i single-sided power meter. So, sana okay na. Mukhang okay naman na yung pagkakatono eh. Okay guys, dito na tayo sa Clark and we're going to try our 4i power meter. Dati na akong may 4i up oh, i-re-download lang natin kasi nagagamit na ako ng 4i power meter. Okay, connect natin yung power meter, na-detect niya agad. I-calibrate. Okay, calibrated na siya. Okay, nakalibrate na natin yung ating power meter. Now, we're going to allow the location for the 4i. So, nakasync siya dun sa ating Apple device or sa ating iPhone. It can detect your bike. Alam mo, may kumuha, ma-check mo kung nasan yung location ng bike. So, allow natin yung app. Okay. Now, gawin muna natin, we do our training workout. Then, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga first impression ko about this power meter.
So far, okay naman yung response ng power meter. Mabilis ko rin siyang na-connect. Tapos, na-connect ko rin siya sa application. Na-calibrate natin na mabilis. Tapos yun, we are using it right now. Re-rename na lang natin para hindi yung numbers yung pangalan ng power meter. Medyo maingay lang yung bottom bracket ko. Pa-service ko na siguro, daling ko sa Pedaline PH. One of these days. Kailangan ma-service na yung BB. Okay guys, done with the workout today. So yun nga, okay naman yung response ng power meter. Tapos wala siyang power drop. So initially, okay yung aking experience dito sa 4i. Pero syempre hindi pa rin natin totally masabi kasi ngayon pa lang natin to nagamit. So we have to properly use it and siguro gamitin natin sa long rides, sa different temperature, yung abutin ng tanghali para makita natin kung magkakaroon ba ng mga power drops, signal loss, etc. Pero initially, so far, so good yung 4i power meter. Meron na rin naman kasi akong experience sa power meter na to eh. Kumbaga, hindi na ako bago using a 4i power meter. One more thing to consider nga pala, when buying this power meter, ang kinakailangan, ma-check mo muna kung okay yung clearance dun sa bisikleta mo. By the way guys, I talked to Roy who's working with 4i sa Canada. They are looking for local distributor here sa Pilipinas. So baka may alam kayo, comment kayo. And then, I will hook you up to 4i. Okay guys, tapos na tayo dun sa ating ensayo. Tapos na tayo na i-try gamitin yung ating bagong power meter na nakalagay dun sa ating Factor LS gravel bike. Gusto ko lang i-share sa inyo initially kung ano yung masasabi ko about this power meter. With regards sa installation, madali lang naman. All you have to do is change your left crank to the left crank na galing sa 4i. In my case, it's Dura Ace 165, parehas nung drive side. Tatanggalin nyo lang yung old crank, tapos ikakabit nyo itong power meter. Meron na siyang kasamang battery. Okay naman yung battery percentage niya. Ang masasabi ko lang, kinakailangan mas maganda ma-download nyo yung 4i application. Mas makikita nyo yung battery level, makikita nyo kung merong mga updates ang 4i, may update nyo yung inyong device. So kung naka-iPhone ka, magagamit mo yung power meter na to as tracking device. If merong magbiro sa'yo, kumuha ng bike mo, matatrack mo yung bike mo kung saan man napunta. Kung may nagnakaw na, wag naman sana mga kapadyak. So isa yon sa magandang feature ng power meter na to. With regards dun sa looks niya, syempre magdidepende na yan kung ano yung power meter nyo. In my case, it's Dura Ace. Ganda ng pagkakagawa. I like the markings na may nakasulat na 4i to distinguish na naka-power meter yung left side crank mo. Available din naman yung dual-sided power meter ng 4i. So siguro, lalagay ko na lang sa description kung saan kayo pwedeng bumili. You can buy this 4i power meter online mga kapadyak. So with regards naman sa riding experience ko,
I usually do 3 seconds power dun sa aking mga power meter sa gusto ko nakikita ko sa aking head unit. So wala naman ako na-experience na power drop. I've used this today. I did some 5-minute effort. So okay naman siya mga kapadyak. I don't have any experience about the power drop. Pero syempre, kailangan pa natin i-test ito ng maraming beses, gamitin para makapagbigay ako ng long-term review in the future. Pero initially, nakagamit na ako ng 4i power meter, yung GRX na 4i single-sided power meter, yung old version nila. Wala pa siyang tracking device, wala pang GPS. So that's the older version. Wala naman din ako na-experience doon ng mga power drops. Siguro, I'm hoping na itong power meter na to, ganun din, okay din siya mga kapadyak. Pero yun nga, I usually read lower value kapag ka dun sa GRX. Ewan ko lang itong 4i power meter. Malalaman lang natin ito kapag ka na-compare na natin siya dun sa ibang power meter in the future. Pero initially, ang masasabi ko with regards to connectivity, mabilis siyang i-connect sa inyong mga head unit, mabilis siyang i-connect sa application, mabilis siyang i-install, wala tayong problema at pwede mo rin siyang magamit sa iba't ibang bikes mo. Tanggalin mo lang naman basta as long as it's Shimano and compatible yung length ng arm, pwede mo siya magamit sa ibang mga bikes mo. Tanggalin mo lang, kabit mo, kahit Ultegra pa yan, as long as it's Shimano, pwede mong magamit mga kapadyak. So yun lang muna sa ngayon ang masasabi natin kasi we just unbox, install and test doon sa ating video sa ngayon mga kapadyak. So if you like this content, please give it a thumbs up at kung di pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe at my YouTube channel. Again, maraming salamat Sir Roy. God bless your family. Siguro pag nakauwi ka ng Pilipinas, ride ulit tayo. Ride safe, stay healthy. God bless you all. Cycling Chef po.